Nakita ko na may isang batang lalaki na nagsalita sa likod ko at nagpakilala na siya daw si Isaac Gomez. Hindi ko akalain na dalawa palang anak ko. Noong huling sinamahan ko kasi si Sabrina na nagpa-ultrasound, babae lang ang sinabi ng doktor na anak namin. Hindi ko rin naman may pagkakailang hindi ko anak si Isaac dahil kamukhang kamukha ko siya, lalo na noong bata pa ako. Yakap ko ngayon ang dalawang bata at panay lang ang tulo ng luha ko. Hindi ko akalain na ganito kabuti ang puso ng asawa ko na sa kabila ng mga kasalanan ko, hindi niya pa rin pinagkait sa akin ng mga anak ko. Dad, now I agree with what my mom said, that I look like you. I thought Lola that was my look-alike, but I was wrong because you look like me. We're both boggy, Dad. Isaac said to me. Dad, we don't look alike, but Mom and I are the most beautiful girls you've never met. Am I right, Dad? Maarteng sabi naman ni Eliza sa akin. Nakakatuwa ang mga anak ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kasaya. Ilang taon ang nasayang ko dahil sa katangahan ko noon. Pangako ko sa sarili ko na babawi ako sa kanila. Babawiin ko ang 5 taong nawala sa amin. Kids, pakawalan niyo na ang daddy niyo at kakain na muna siya. Sabi ni Sabrina sa mga bata. Really? Do you understand Tagalog word? Mga akong tanong kay Sabrina. Yes, Dad. Alam po namin mag-speak ng Tagalog. Mom always talk to us in Tagalog. Sabi ni Isaac. That's great, anak. Dad, can you sleep here tonight? Please? Ask your wife if she allows you to sleep here with us. Malambing na sabi ni Isaac. Alam pala talaga na may asawa na ako kaya siguro hindi na bumalik si Sabrina dahil akala niya may asawa na ako. Ask your mom kung papayag siya dito ako matulog. Sagot ko sa anak ko. But she's not your wife. Sabi ng anak ko. No, she is the only wife I have. Muli kong sagot. Really, Dad? We're your family? Wala ka pong ibang family aside from us? Gulat na tanong ng anak kong si Isaac. Tumingin ako kay Sabrina. Nakikita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Mahal, pwede ba tayo mag-usap mamaya? Para maliwanagan natin ang lahat. Maraming bagay na nasayang dahil sa hindi natin pagkakaunawaan. Sana ngayon pagbigyan mo naman ako para makapagpaliwanag sa'yo. Pakausap ko kay Sabrina. Kumain ka muna. Mamaya na natin pag-usapan ang problema natin dalawa. Nakaharap ang mga anak mo. Ayoko naririnig nila ang problema natin. Matatalino sila at ayoko mamroblema sila sa atin dalawa. Sabi niya sa akin. Inaya niya na ako sa dining at nakasunod naman ang 2 anak namin. Umupo ako sa upuan at tumabi sa akin ang kambal. Ayaw nila akong iwan na ikinatutuwa ko naman. Pinagsandok ako ni Sabrina at nakita ko na ang paborito kong kare-kare at kaldereta ang ulam na niluto niya. Isaac? Eliza? Kakain ba kayo? Tanong ni Sabrina sa mga anak namin. No po, Mom. Gusto lang po namin na makasama si Dad. Sabi ng anak ko. Later, makakatabi niyo siya sa pagtulog. Gusto niyo ba yun? Tanong ng asawa ko. Yay! Sigaw ng 2 anak ko. Isaac, Eliza, take a bath na and change your clothes. Later, ipamimigay natin sa mga bata ang binili ng daddy ninyong isang damakmak na chocolate, donut at pizza. Kapag hindi natin yung pinamigay, masasayang lang. Sabi ni Sabrina. Pumanik na mga anak ko sa taas kasama ng yaya nila. Naiwan kami ni Sabrina dito sa dining at magkaharap. Kumusta ka na, mahal? Alam mo ba ang tagal ko na kayong hinahanap? Sabi ko sa kanya. Bakit mo naman kami hinahanap kung may pamilya ka naman? Sabi niya sa akin. Kaya ko nga gusto mag-usap tayo. Kasi gusto ko sabihin sa'yo ang totoo. Wala akong ibang asawa maliban sa'yo. Kung sa amin ang tinutukoy mo, hindi ko siya asawa at ngayon ay nakakulong na siya. Dahil sa ginawa niyang panluloko sa atin. Hindi ko rin anak ang anak niya. At noong gabi may nangyari sa atin, ay sila din ang may gawa. Ang laki kong tanga, Sabrina. Naniwala ko sa kasinungalingan niya. Nagawa kitang pasakitan na dahil sa kanya. Hindi ko nakita ang kabutihan mo sa akin noon dahil bulag ako sa akala kong pagmamahal ko sa kanya. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko agad nakita noon kung gaano mo ako kamahal. Huli na nang ma-realize ko na ikaw palang mahal ko. Huli na dahil pinalitan ko na ng galit ang pagmamahal mo sa akin. Umiiyak ko nang hingi ng kapatawaran sa kanya. Totoo bang lahat ang sinasabi mo? Siya ang may gawa na lahat ng paghihirap ko. Siya din ba ang muntik magpaghasa sa akin at magpasagasa? Nanginginig ang boses na sabi ni Sabrina. Oo, mahal. Sila lahat ang may gawa. Kaya nang malaman ko ang lahat ng iyon, hindi ko pinalagpas lahat ng ginawa niya sa'yo.
Dinamanda ko sila at ngayon nga nakakulong na sila. Patawarin mo ako, mahal ko, nasaktan kita noon. Sana magkaroon pa ng bunga puso mo para patawarin ako. Muling pagsusumamo ko sa kanya. Hindi ako ang tipo ng tao na nagtatanim ng galit. Sa punto ng buhay ko ngayon, hindi na mahalaga ang nararamdaman ko. Yung nakita ko sa iyo ng mga anak ko, sapat na yun para kalimutan ko ang nakaraan. Matagal ka na nilang hinihintay. Natatakot lang ako ipakilala sila sa iyo dahil sa pag-aakala ko na may asawa ka na. Pero ngayong nalaman kong wala tayong dapat na pag-usapan. Kalimutan na natin ang nakaraan at para sa mga anak ko, malaya mo silang mabibisita dito kahit anong oras. Sabi niya sa akin, mahal, hindi lang mga anak natin ang gusto ko makasama, kundi ikaw din. Sana ibigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na itama lahat ng pagkakamali ko. Ang lagay, ganun na lang yun. Hindi naman yata po pwede, Mr. Gomez, na lahat na lang sa'yo madali. Kung noon ututo pa ako, ngayon hindi na. Kung gusto mo makasama ako, kailangan paghirapan mo. Sabi niya sa akin. Nabuhayin ako ng loob sa sinabi niya. Alam kong mahal niya pa ako, nararamdaman ko. Kaya kahit tumuloy ako sa alambre, gagawin ko para lang makasama ko sila ng mga anak ko. Anong gusto kong gawin ko para tuluyin ko na kayong makasama ng mga anak natin? Tanong ko sa kanya. Dahil hindi ko nakaranas noon na malugawan mo. Gusto ko ngayon ligawan mo ako hanggang maisipan ko nang sagutin ka. Sabi niya sa akin. Walang problema sa akin, mahal. Kahit araw-araw kita ligawan, okay lang. Basta ang ending, makakasama ko kayo ng mga bata. Lahat gagawin ko. Sabi ko sa kanya. Okay, umpisahan mo na ngayon. Samahan mo ang mga anak mong ipamigay lahat ng pagkain pinamili mo. Ibang klase ka ding matuwa. Dinaig mo pa ang grocery store ni nanay sa dami mong binili. Okay, mahal. Ako nang bahala dyan. Maupo ka lang at lahat ng iyong utos mo susundin ko. Sabi ko sa kanya. Eksakto naman na pababa na ang mga anak namin ng mga bagong paligo na. Tuwan-tuwa talaga ako sa kambal na napakabibo nila at napalaki ni Sabrina ng maayos at mukhang mga matatalino. Dad, handa na po kami ipamigay ang mga foods sa mga bata. Masayang sabi ni Isaac sa akin. Mom, let's go outside. I want to meet our neighbor. I want to play with them. Sabi naman ng napakaganda kong anak na si Eliza. Mauna na kayo at susunod na ako. Ililigpit ko lang pinagkainan ng daddy niyo. Sabi ng aking asawa. Inakay ko na ang dalawa kong anak sa magkabila kong kamay at lumabas kami ng bahay. Marami na palang batang naghihintay sa amin. Dad, did you see all of them? I want to be friends with them. Namamanghang ani Eliza. You can play with them, anak. Later, after we distribute all the food that your dad brought. Sabi sa kanila ng kanilang mommy. Isa-isa na namin pinapila ang mga bata at para magkasya lahat ng dala sa mga bata ay hinati-hati namin ito at nilagay sa plastic. Tuwan-tuwa mga anak namin sa ginawa namin pamimigay ng pagkain. Simpleng pagkain lang ito pero ang daming napasayang bata. Pati ang mga anak ko ay sumaya din. Mom, pwede po ba natin ulitin ito sa birthday namin ni Isaac? I want all the kids invited on our birthday. Sabi ni Eliza. Sure, my little princess. Mommy will prepare a birthday party for you. And Isaac, at lahat ng bata invited. Sabi ni Sabrina. Mom, can we sleep in your room tonight with Dad? I want to feel that I have a complete and happy family. Ramdam ko ang kasabikan sa mga anak ko na magkaroon ng buong pamilya. Sa murang edad nila, para na silang matandang magsalita. Kahit hindi nila sabihin, alam ko matagal na nila akong hinahanap. Bilib na bilib lang ako kay Sabrina dahil nagawa niya ako ipakilala sa mga anak ko na parang kasama din nila ako. Kilala nila ako at parang wala silang kailang-ilang sa akin. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko ng lubos. Kahit 5 taon akong wala sa tabi nila, ang pagmamahal nila sa akin ay hindi naman nawala. Sumapit na ang gabi, nasa silid na ni Sabrina ang mga bata. Kaming dalawa ay narito na pala sa sala, kausap si nanay at tatay. Mabuti naman nag-aayos na kayong dalawa. Nakita namin kung gaano kasi ang kambal. Sabik na sabik sila sa buong pamilya. Sana lang tuluyan na kayo magkabalikan para sa mga anak niyo. Lumalaki na sila. Kung ano man ang hindi ninyo pagkakaunawaan, ang laging isaalang-alang ninyo ay ang mga anak ninyo. Sila ang lubos na mahihirapan kung sakaling maulit-ulit ang mga pangyayari sa nakalipas. Pilitin yung dalawa na ayusin ang pamilya ninyo. Ibigay ninyo sa mga apo namin ang buo at masayang pamilya ang pangarap nila. Sabi sa amin ni nanay. Huwag po kayong mag-alala, nay. Gagawin ko pa lahat para makasama kong muli ang pamilya ko.
Pinapangako ko po sa inyo na hindi na mauulit ang mga pagkakamali ko noon. Yun, si Sabrina at ang mga anak ko na nga magiging priority ko. Ang kaligayahan nila ay ang magiging kaligayahan ko na rin. Sinserong sabi ko sa mga magulang ng asawa ko. O siya, gumagabi na. Mauna na kami sa inyo ng nanay ninyo. Umakyat na din kayo sa taas at patulugin ang mga anak ninyo. Baka hinihintay na kayo. Utos sa amin ni nanay. Tumayo na kami at nagsimula na maglakad. Paakyat sa kwarto ni Sabrina. Inabutan namin na nagdadasal ang dalawang anak namin. Papa God, thank you for giving back our daddy. Thank you for having a complete family for the first time. Lord, please heal the heart of our parents so that there will be a rekindling of their love. We want our mom and dad to be together again. Amen. Naiyak ako sa dasal ng aming dalawang anak. Sa mura nilang edad, hindi pan sarili nila ang dinarasal nila kundi para sa aming buong pamilya. Napaka-selfless na mga anak ko. Napakaswerte ko dahil pinagkalooban ako ng asawang mapagpatawad at mapagmahal. Ngayon naman, mga anak na hindi inuuna ang sarili, bagkus ang gusto lang nila ay ang buong pamilya. Tumingin ako kay Sabrina at nakita kong pinapahid niya ang kanyang luha. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Humarap ako sa kanya at buong higpit ko siyang niyakap. Sa harap ng mga anak ko'y ginawaran ko siya na isang napakatamis na halik na punong-puno ng pagmamahal at pananabik. Nagising ako na wala na sa tabi namin si Sabrina. Ang kambal na lang ang katabi ko. Masaya kong tinitigan ang mukha ng dalawang anak namin, ng asawa ko at walang pagsidla ng saya ko. Hinalikan ko ang dalawang anak ko sa noo nila bago ako tumayo. Pumasok muna ako sa banyo at nag-toothbrush. Natuwa ako dahil nakahanda na ang mga gagamitin ko. Hinanda na ni Sabrina ang kailangan ko bago siya bumaba. Matapos ko maghilamos ay bumaba na ako. Inabutan ko si Sabrina na nasa kusina at nagluluto ng almusal. Good morning, mahal. Bakit ang aga mo nagising? Tanong ko sa kanya. Pupunta kasi ako ngayon sa school para i-enroll ang mga bata. Saka sanay na sila na magising na maaga. Sa Dubai kasi nag-aaral din sila kaya maaga talaga silang gumigising. Sagot niya sa akin. Mahal, patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Alam ko na walang kapatawaran ng mga kasalanan kaya paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo. Tapos na yun. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mong pagkakamali mo at nagbago ka. Bumawi ka na lang sa mga anak mo. Pag ginawa mo yun, para ka na rin nakabawi sa akin. Babawi talaga ako sa inyong tatlo, mahal. Alam mo ba na nung umalis kay ginusto ko nalang mamatay? Pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko kasi iniwan mo na ako. Mabuti na lang at nandyan ang mga kaibigan ko na laging nagsasabi na magbago ako para pagbalik mo mapatawad mo na ako. Hindi ko man nasabi sa'yo noon kung gaano kita kamahal. Ngayon sasabihin ko sa'yo. Mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko. Kung may isang bagay man akong pinagpapasalamat kay Amira, yun ay noong niloko niya ako at ginawa niya ang kahiyupan niya sa atin. Dahil doon nakilala kita. Hindi man maganda naging simula natin, siguraduhin ko naman na ikaw lang ang magiging wakas ko. Buong pusong sabi ko sa kanya. Nakita ko siyang lumuha kaya nilapitan ko siya. Pinunasan ko ang luha niya ng kamay ko, saka ko siya hinalikan sa noo. I love you so much, mahal ko. Malambing kong sabi sa kanya. Papairapan pa sana kita kaso baka magalit na sa akin ang kambal. Kahit wala ka sa tabi nila, hindi mo lang alam kung gaano ka nila kamahal. Araw-araw tinitingnan nila ang picture mo sa iPad nila at kinakausap ka. Kung alam ko lang na hindi mo naging asawa sa Amira, sana noon ko pa sa'yo pinakilala ang kambal. Sabi niya sa akin, Mahal, bakit nga pala kambal ang anak natin? Di ba noong nagpa-ultrasound ka, ay isa lang ang nakita? Tanong ko sa kanya. Hindi ko din alam kung paano nangyari. Pero sabi ng doktor, baka daw hindi lang lumitaw noong nagpa-ultrasound ako. Sabi niya sa akin, Mahal, pwede ba ako sumama ngayon? Paghahanap ng school nila? May idea ka na ba kung saan mo sila papapasukin? Wala pa akong alam. Wala naman akong alam na magandang private school dito. Alam mo namang hindi nga ako nakapagtapos, diba? Sabi sa akin ng asawa ko. Good morning, Mom and Dad. Isang maliit na tinig ang narinig kong bumati sa amin ng asawa ko. Good morning, my little girl. Bati ko naman sa kanya. What's your brother? Tawagin mo na't kakain na tayo. Later pupunta tayo sa school at papa-enroll ko na kayo. Sabi ni Sabrina kay Eliza. Mabuti na lang talaga at marunong sila mag-Tagalog. Kahit papaano hindi sila mahirapang mag-aral dito. Nakabihis na mga anak ko at handa na kaming pumunta sa school. May mga tiningnan ako at isa sa napili namin mag-asawa ay ang school na malapit sa opisina ko para maisasabay namin sila kapag umaga at madali lang sunduin kapag uwian na.
Pagdating namin sa Montessori ay inilibot kami sa buong campus para makita namin ang facilities nila. Mukha namang safe sa bata kaya dito na namin in-enroll ang mga anak namin. Sinabi din namin na next week na lang sila papasok para makapag-prepare pa kami. Mahal, pwede ba nating dalhin ng mga bata kila mommy? Sigurado ako matutuwa sila pag nalaman nilang kambal ang anak natin. Sabi ko kay Sabrina. Napangiti lang siya at sumagot naman ng oo. Tinatahak na namin ngayon ang daan papunta sa bahay nila mommy. Magkatabi kami ni Sabrina dito sa harap at ang dalawang bata naman ay nasa likod. Masaya pang kumakanta at naghaharutan ng mga anak namin habang kami naman ni Sabrina ay nag-uusap din. Mahal, babalik pa ba kayo ng Dubai? Tanong ko sa kanila. Sa ngayon hindi pa dahil sa project namin sa inyo. Hindi ko pwedeng iwan ang construction ng hotel ninyo kung wala pang 50% finish. Pwede bang makiusap na wag na kayong bumalik doon? Ako nang bahala sa'yo at sa mga bata. Kung gusto mo, pwede ka magtayo ng sarili mong business dito. Tutulungan kita. Sabi ko sa kanya. Tanungin mo ang mga anak mo kung gusto nilang tumira dito. Kasi kung ako lang, kahit saan naman ako pwede. Umuwi na kayo sa bahay natin, mahal. Sana'y pumayag ka para makasama ko na kayo palagi. Gusto kong maranasan na kapag uuwi ako may sasalubong sa akin ng mga bata at may hihingi ng pasalubong. Sabi ko sa kanya, Vincent, kababati lang natin. Pwede ba dahan-dahanin mo lang? Hindi natin ito makukuha ng isang bagsak lang. Sabi niya sa akin, pasensya na kung nagiging makulit na ako. Gusto ko lang talaga kayo makasama. Pero tama ka naman, hindi ko pwedeng ipilit ang lahat ng gusto ko. Nakarating na kami sa bahay ng mga magulang ko. Pinasok ko ang sasakyan sa loob ng bakuran. Pagkahinto ng sasakyan ay agad na bumaba ang mga anak ko at sinalubong sila ng mommy at daddy ko. Mamita, miss you, Lola Dad. Sabi ni Isaac sa kanila. Nagtaka ako kung paanong nakilala ng mga anak ko ang lolo at lola niya. Isaac, Eliza, come to mamita. Sabi ni mommy. Sa nakikita ko parang magkakakilala silang lahat. Mom? Dad? Meron ba akong dapat na malaman? Tanong ko sa magulang ko. Meron. Pero saka muna kami tanungin. Hayaan mo muna makasama namin ang mga apo namin. Kayong dalawang mag-asawa ay mag-date muna kayo o gumawa ng bago apo namin. Panunuya sa amin ni Mama. Pumasok na kami sa loob ng bahay at maging si Sabrina ay close kay mommy na parang hindi naman sila nagkalayo. Mamita, your house is very big. Manghang sabi ng mga anak ko. Inaya na kami ni mommy at doon na kami nag-usap-usap. Kayong dalawa, ayusin niyo na ang mga buhay ninyo. Lalo ka na, iho. Huwag mo nang bibigyan ng sama ng loob ang asawa mo. At kami na talaga ang makakasamaan mo ng loob. Mo, bakit parang kilalang kilala kayo ng kambal? Siyempre, laging nakikita nila mommy ang mga anak mo, kaya kilala nila. Narinig kong sabi ng asawa ko kaya napatingin naman ako sa mga magulang ko na wala nang pakialam sa akin. Sabrina's POV. Naging maayos na ang relasyon namin ni Vincent. Hindi ko na rin siya pinahirapan pa sa panunuyo sa akin. Kita kong kasiyahan ng aking mga anak at yun ang mas mahalaga sa akin. Sapat na siguro ang 5 taon na pareho kami naghirap dahil sa kagagawa ng isang tao. Pero kung iisipin ko ngayon, anong nangyari ay may maganda din naman itong naidulot. Kundi dahil kay Amira, hindi ko magiging asawa sa Vincent at wala sana akong anak na matatalino at bibong kambal. Kaya imbis na mamuhay ako sa galit at puot, mas gusto kong ayusin ang buhay namin. Magsimulang muli na nasa tama na ang lahat. Hindi ko na mababago ang nakaraan pero pwede kong gawing mas maganda ang kasalukuyan. Mommy, Daddy's here na po. Sigaw ng kambal sa akin. Nakita kong kinuha ng kambal ang pambahay na tsinelas ng daddy nila at tinubad nila ang sapatos ng daddy nila saka pinusuot ang tsinelas. Nagmano naman si Vincent sa mga magulang ko. Dito pa rin kami nakatira sa bahay nila nanay. Tuwing hapon, pagkagaling ni Vincent sa trabaho ay dito na siya dumidiretso para makasama ang mga anak namin. Mahal, anong niluluto mo ulam? Narinig kong sabi niya sabay hapit niya sa akin dawang. Vincent, nakakahiya kila nanay. Ito mo pa talaga ako niyayakap. Saway ko sa kanya. Mahal, baka gusto mo na lumipat tayo sa bahay natin para hindi ka na maiiyak kapag niyayakap kita. Sabi niya naman sa akin. Pwede ka bang sumama sa akin mamaya? May pupuntahan lang tayo. Muli niyang sabi. Saan naman tayo pupunta? Ibibigay ko na sa'yo matagal ko nang inihanda na regalo mo. Sabi niya sa akin. Nag-excite naman ako sa sinabi niya. Iniisip ko tuloy kung ano ba ang regalong inihanda niya sa akin. Ngayon ko lang nakikita ang pagiging malambing ni Vincent. Yung totoong Vincent.
Hindi yung Vincent na laging galit noon sa akin. Hindi ko alam kung nagbago ba siya o ito talaga ang totoong siya. Masaya ako sa bagong Vincent na kasama ko ngayon. Ito ang pangarap kong asawa noon pa. Malambing, mapagmahal at maasikaso sa pamilya. Pagkatapos ko magluto ay umakyat na ako sa taas para mag-ayos ng sarili ko. Sabi ni Vincent, sa labas na lang kami kakain. Nakita ko din ang mga anak ko na nagbibihis din. Mga bagong paligo din sila na animoy may pupuntahan. Wow, ang ganda at ang pogi naman ng kambal ko. Masaya ko sabi sa mga anak ko. Siyempre po, Mommy, mana kami sa inyo ni Daddy. Sagot naman ni Isaac. I like to wear that dress, Mom. Sabi ni Eliza sabay turo sa dress niyang nasa cabinet. Anak, matutulog ka na. Bakit yung bonggang dress mo ang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Because tonight is a very special night for me. Sagot niya naman sa akin. Hindi na ako nakipagtalo at ibinigay na sa yaya niya ang dress na gusto niya. Nang matapos na ako mag-ayos ng sarili ko, inaya na ako ni Vincent na umalis. Habang nasa sakyan kami, hinawakan niya ang kamay ko at dinala ito sa kanyang labi at hinalik-halikan. Mahal, baka naman maaksidente tayo. Mag-focus ka lang muna sa pagdadrive mo. Saway ko sa kanya. Mahal, pagbigyan mo na ako. Namiss lang kita na sobra at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na kasama ko na kayo ng anak natin. Noon, pangarap ko lang ito pero ngayon natupad na. Gusto ko na wala akong sinasayang na oras para ipakita ang pagmamahal ko sa'yo. Lalo kapag kasama kita. Seryosong sabi niya sa akin. Nakita ko na pumasok na kami sa isang kilalang subdivision. Kilala itong subdivision na puro mga mayayaman lang ang mga nakatira. Vincent, anong ginagawa natin dito? Sino pupuntahan natin dito? Tanong ko sa kanya. Relax, mahal. Malalaman mo din. Sabi niya sa akin. Hindi nagtagal ay tumigil kami sa isang napakalaking bahay na 3-story house. Kinakabahan ako kasi ibang pakiramdam ko kay Vincent. Binuksan ng guard ang gate at pumasok ang sasakyan namin sa napakaluwag na bakuran ng bahay. Kahit gabi na ay kitang-kita ko pa rin ang karangyaan sa buong paligid. Masasabi ko na ang bahay na nasa aking harapan ay bagong gawa lang. Naunang bumaba sa akin si Vincent, sa kanya ako pinagbuksan ng pinto. Pagbaba ko ay hinawakin niya na ako sa kamay at sabay kaming pumunta sa harap ng bahay. Mahal, anong ginagawa natin dito? Tanong ko kahit parang may idea na ako sa mga mangyayari. May dinukot siya sa kanyang bulsa at inaabot sa akin ang keycard, kagaya ng mga nasa hotel. Please, do the honor of opening the door. Sabi niya sa akin. Nanginginig ang kamay ko na itinapat ang keycard sa lock ng pinto saka ito bumukas. Hawak ang kamay kong itinulak naming dalawa papasok ang napakalaking main door. Ganitong-ganito yung mga napapanood ko sa TV na bahay ng mga mayayaman. Pagpasok ko sa loob ay bumungad sa akin ang napakalaking banner na may nakalagay na Welcome to your new home, Mrs. Sabrina Gomez. Isa-isa nang tumulo ang luha ko dahil sa sobrang saya. Kusong kumilos ang katawan ko at yumakap ako kay Vincent. Ito ang regalo ko sa'yo. Wala nang iniwan mo ko dito ko na ibinuhos ang buong oras ko at sa aking trabaho. Umaasa ako na balang araw babalik ka kasama ang anak natin. Nakala ko isa lang. Sabi ko ibibigay ko ito sa'yo pagbalik mo. Gusto kong dito natin palakihin ang kambal at ang mga susunod pa natin mga anak. Dito natin muling bubuuin ang pamilya natin. Bagong bahay, bagong buhay. Gusto kong maramdaman mo araw-araw kung gaano kita kamahal. Kung noon nagkamali ako, ngayon gagawin ko ng tama ang lahat. Anya pang muli. Thank you, mahal. Salamat at natutunan mo rin akong mahalin. Naging masakit man na simula natin. Alam ko at umaasa ko noon pa na makikita mo at mararamdaman mo kung gaano kita kamahal. Kung napagod man ako sa'yo noon, hindi ibig sabihin nun tumigil na din ako sa pagmamahal sa'yo. Kinailangan ko lang lumayo para buuin ang sarili. Para may maibigay pa ako ulit sa'yo. Diba sabi ko naman babalik ako kapag handa na akong patawarin ka. Noong nakita ko ang kambal, lahat ng galit at tinanakit ko sa'yo nawala na. Hindi lang kami bumalik dahil sa pag-aakalang kasal na kayo ni Amira. Mahal, maraming salamat sa paghihintay mo sa amin ng mga bata. Ngayon nararamdaman ko na kami na nga ang mahal mo at wala na kaming kaagaw sa puso mo. Umiiyak kong sabi sa kanya. Hinilan niya ang kamay ko palabas ng malaking pinto at biglang nagliwanag ang buong paligid na kanina lang ay madilim. Nakita ko ang pamilya ko na nakatayo sa garden na napapalibutan ng maliliit na ilaw na nagkikislapan. Isa-isa silang lumapit sa akin at iniabot sa akin ang mga roses na kulay pula at puti. Nang nasa gitna na kami, bigla nalang lumuhod si Vincent sa harapan ko. Mahal, kung noong unang kasal natin ay napilitan lang ako ngayon, buong puso at kaluluwa kong hinihingi ang iyong permiso. Gusto kitang makasama ngayon, bukas,
at sa mga susunod pang mga taon. Sabrina, I want to grow old with you and I want to spend the rest of my life with you. Mahal, will you marry me once again? This time wala nang pilitan at ikaw na ang boss ko. Umiiyak niyang sabi sa akin. Para na ako nabibingi dahil sa walang tigil kong pag-iyak. Ang mga luhang dumadaloy sa aking mga mata ay ayaw nang huminto. Mommy, say yes to daddy! Sigaw ng kambal kong anak. Lumungon ako kay Vincent na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin sa harap ko. Mahal, please say yes. Nakita kong parang nakikiusap na sa akin si Vincent dahil sa tagal kong sumagot. Mahal, hindi mo na naman na kailangan gawin ito. Sapat na sa akin ang unang kasal natin pero dahil ginawa mo na, wala naman dahilan para tumanggi ako. Pag ginawa ko yun, magagalit sa akin ang kambal. Kaya yes, mahal, magpapakasal ako sa iyo kahit ilang beses mo pag gusto. Umiiyak ko sabi. Nakabibing yung palakpakan at hiyawan ang narinig ko sa buong paligid. Nakita ako ng mga magulang ko na umiiyak lalo na ang mommy ko. Ngayon ko lang siya napansin. Nandito siya para saksihan ng proposal sa akin ni Vincent. Anak, masaya ako para sa'yo. Finally, nahanap mo ng kaligayahan na para sa'yo. Hangad ko ang kaligayahan mo at ng mga apo ko. Hindi man ako nagpalaki sa'yo, sana'y naramdaman mo kung gaano kita kamahal. Umiiyak na sabi sa akin ng mommy. Isa-isa na naglapitan ang pamilya namin ni Vincent para batiin kaming dalawa. Walang pagsidla ng kaligayahan ko dahil sa wakas, ang pamilyang pangarap ko noon ay hindi na lang pangarap kundi nagkaroon na ng katuparan. Si Vincent at ang kambal ang buhay ko at sila lang ay sapat na sa akin para maging buo ako. Alam ko na marami pa kaming pagdadaan ng problema pero hanggat nasa tabi ko ang pamilya ko, kakayanin ko lumaban para sa kanila. Third person's POV. Pagkatapos ng nakakaiyak na proposal ni Vincent kay Sabrina, ay inumpisahan na nilang maglipat sa bahay na regalo ni Vincent sa kanyang asawa. Gusto ni Vincent na bago ang kasal nila ni Sabrina ay nakalipat na sila. Konting damit at gamit lang ng kambal ang dinala nila. Dahil ang gusto ni Vincent ay bago lahat ng gamit nila na dadatnan. Nang matapos na silang maglipat ay sinimulan na rin nila ang preparasyon para sa kanilang kasal. Hands-on sila mag-asawa sa lahat ng gagamitin at gagawin sa kasal nila. Kumuha sila ng magaling at sikat na wedding planner at wedding coordinator para mas maging organized ang magiging kasal nila sa simbahan. Ang gown na gagamitin ni Sabrina ay pinatahipan nila sa France at tatagal ito ng 1 buwan sa paggawa. Si Vincent ang nagdesisyon na sa France ito ipatahi dahil para kay Vincent ay deserve ni Sabrina ng bonggang kasal at mamahaling wedding gown. Love, bumangon ka na, may lakad pa tayo. Gising ni Vincent sa kanyang asawang si Sabrina. Vincent, pwede bang ikaw na lang ang umalis? Ang sama kasi ng pakiramdam ko. Sabi naman ni Sabrina kay Vincent. Okay ka lang ba? Ilang araw ka nang ganyan. Gusto mo bandalhin na kita sa ospital para makasigurado tayo na okay ka? Pakapagod lang ako, sagot ni Sabrina. Bigla na lang nangasim ang sikmura niya at ang pait ng lalamunan niya kaya mabilis siyang tumayo at tumakbo sa banyo. Sumuka siya ng sumuka. Love, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Nag-aalalang sabi ni Vincent. Nilapitan niya ang kanyang asawa at tinimas ito sa kanyang likod. Okay na bang pakiramdam mo? Ika-cancel ko muna ang meeting natin ngayon sa coordinator. Muling sabi ni Vincent. Aga pa naman. May magiging okay din ako. Sabi naman ni Sabrina. Hinayaan lang ni Vincent na magpahinga ang kanyang asawa. Bumaba muna siya sa kusina para tingnan kung nag-aalmusal na ang kambal nilang anak. Dad, where's Mom? Tanong ni Eliza. She's in her room. She's not feeling well today. Kaya ako na muna mag-aasikaso sa inyo. Sabi ni Vincent sa kanilang mga anak. Matapos masikaso ni Vincent ang mga anak nila at maihatid sa school, bumalik sila sa kwarto nila mag-asawa para silipin si Sabrina kung ayos na ito. Nakita ni Vincent na nakabihis na ang kanyang asawa na parang walang nangyari. Okay ka na ba? Oo, mahal. Ayos na ako. Magbihis ka na para makaalis na tayo. Sagot naman ni Sabrina. Agad naman na naligo si Vincent at nag-ayos ng kanyang sarili. Ilang minuto lang ang nakalipas ay handa nang umalis sa mag-asawa. Dumating sila sa lunch meeting kasama ng coordinator nila. Plinansya nilang lahat ang gagawin para wala nang maging aberya sa magaganap na kasal ng dalawa. Bukas naman ay nakatakdang dumating ang gown na susuotin ni Sabrina, kaya wala na magiging problema. Handa na ang lahat mula sa simbahan, catering at reception. Pagkagaling na sa meeting ay dumiretso sila sa ospital.
Vincent, ano ginagawa natin dito? Magpapacheck up ka. Malapit ang kasal natin kaya gusto ko safe ka. Sagot ni Vincent. Pumasok sila sa ospital at nagpa-check up. Mrs., ano po bang nararamdaman mo? Tanong ng doktor kay Sabrina. Madalas po kasi ako nangihina at nahihilo. Kapag umaga naman po ay para ko sinisikmura at nagsusuka. Hindi naman po ako dating ganito, Dok. Sagot ni Sabrina. May kinuha isang bagay ang doktor sa kanyang cabinet at iniabot ito kay Sabrina. Mrs., ito po ang pregnancy test. Subukan po muna ninyong mag-test. Baka lang po buntis kayo. Base po kasi sa mga sinabi ninyo, ay malamang po na nagdadalang tao ka po. Sagot ng doktor.